Magandang araw, Mindoro. Ito ang ulat panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon. Mula sa datos ng Project Moses powered by Genesis, hatid namin ay lokal na ulat panahon sa oras na ito. Ako si Engineer Ginamingi, ang inyong weather correspondent ngayong araw. Batay sa latest weather update, may binabantayang bagyo na may local name na Neneng na nasa tropical depression category. Ito ay namataan sa layong 390 km northeast ng Itbayat, Batanes na may taglay na hangin na 45 km per hour at pagbugso na 55 km per hour. Ito ay kumikilo sa direksyong west-northwestward at 30 km per hour at malapit sa kalupaan ng Taiwan. Sa kasalukuyan, walang nakataas na wind signal sa bansa dahil malayo ito sa kalupaan. Ngunit patuloy na hinihila nito ang habagat sa Luzon. Ganon din, kung mapapansin natin na bahagyang maninipis na kaulapan na lang ang bumabalot sa Luzon, kaya asahan ang generally na mag-i-improve ang weather conditions. May binabantayan pa na dalawang bagyo ang ahensya. Ang isa ay bahagyang malapit sa kalupaan na may kategoryang tropical depression na nasa layong 1,100 km west of extreme northern Luzon. May hangin na nasa 45 km per hour at pagbugso na 55 km per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong southwestward at 10 km per hour na bahagyang may kabagalan. Ito ay maaaring maglandfall sa Vietnam or mainland China. Ang pangalawang bagyo ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Saudel at nasa kategorya ng tropical storm. Malayo pa ito sa kalupaan at hindi pa nakakaapekto sa bansa. Ito ay nasa layong 2,960 km ng east of northeastern Mindanao. Makikita naman sa satellite imagery na maninipis na kaulapan na lamang ang nababalot sa probinsya, kaya asahan ang generally fair weather na may tsansa pa rin ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Dahil dito, patuloy na nakapagtatala ang Project Moses powered by Genesis ng aktwal na datos ng panahon, particular sa heat index at cumulative rainfall amount, gamit ng site-specific localized weather station sa bayan ng Victoria at Langlawan. Sa nakalipas na linggo, naitala ang heat index na nasa pagitan ng 24 hanggang 36 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index ay naitala noong Saturday, August 15 na umabot sa 36.6 degrees Celsius, habang ang pinakamababa ay noong Martes, August 18 na nasa 24.2 degrees Celsius. Samantala, umabot sa 372 mm ang ulan na naranasan sa buong linggo. Ang pinakamalakas na ulan ay natala noong Lunes at Martes, August 17-18 na umabot sa 209.80 mm at 159.40 mm. Nadulot ng southwest monsoon. Ang sunod-sunod na pag-ulan noong mga nakaraang araw ay nagdulot ng pag-saturate ng lupa, kung saan ito ay mas mataas sa surface runoff kaysa sa pagpasok nito sa pore spaces na nagdulot ng pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog at naging sanhi upang bumaha sa ilang lugar sa probinsya, maging sa mga pangunahing kalsada at naging sanhi ng pagguho ng lupa. Sa susunod na mga oras, asahan ang maliwalas ngunit maulap na panahon na may tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi, dulot pa rin ng localized thunderstorm. Kung kaya't pinapaalalahanan ang lahat na ugaliing magdala ng payong panangga sa ulan o init, ganun din manatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Paalala, para sa mga may nakatakdang outdoor activities sa darating na Biyernes at weekend, ugaliing alamin muna ang pinakahuling lagay ng panahon. Magdala ng payong o sombrero bilang proteksyon laban sa matinding init o biglaang pag-ulan. Maaari ring gumamit ng pamaypay o minifan lalo na kung nakakaranas ng sobrang init o sakaling magkaroon ng brownout. Sa ating mga motorista, mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga kalsadang mainit at malikabok. Maging mas maingat din kapag umuulan dahil maaaring maging madulas ang mga daan. Magsuot ng magagaan at preskong damit at panatilihing hydrated sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tubig. Dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon, pinapaalalahanan din ang lahat na pangalagaan ng kanilang kalusugan upang makaiwas sa mga karaniwang sakit tulad ng sipon, ubo at lagnat. Para naman sa ating mga magsasaka, mahalagang alamin muna ang lagay ng panahon bago magsagawa ng mga gawaing pangbukid tulad ng pagbubungkal ng lupa at iba pang aktibidad sa sakahan. Ang datos na kinokolekta ng Project Moses powered by Genesis ay mula sa aktwal na developed weather station na nakatayo sa Minsu Victoria Campus. Ito ay site-specific at nagpapakita ng aktwal na kondisyon ng panahon sa lokasyon. Iyan muna ang ating weather update. Muli, ako si Engineer Ginamingi at ito ang ulat panahon ni Moses, ang inyong bantay panahon ng bagong henerasyon.
Upang hindi mahuli sa lagay ng panahon, huwag kalimutang bisitahin ang aming official website sa projectmoses.minso.edu.ph at ang aming official Facebook page na Project Moses powered by Genesis. Para naman sa mga pinakabagong balita at anunsyo mula sa ating universidad, bisitahin ang official Minso website sa www.minso.edu.ph at i-follow ang ating official social media pages sa Facebook, Instagram at YouTube at The Minso Official. Magandang araw!